nagkikislap ang kristal, hindi lang daw pamborloloy o pang-impress. May taglay din daw itong kapangyarihan na bumabalanse sa enerhiyang kailangan ng tao. Kaya't nakakagamot daw at nakatutulong din sa career, pati na sa love life. Nitong mga nakaraang taon, nauso ang mga crystals bilang pamborloloy sa katawan. Pero hindi lang daw ito basta-basta alahas o pangdekorasyon lang. Dahil ang mga crystals, pinaniniwalaang may inilalabas na vibrations. Nakaka-attract daw ng iba't ibang enerhiya. Katulad ng clear quartz para mas mapagana di umano ang brain cells ng tao. Smoky quartz naman daw ang ginagamit para matanggal ang mental at emotional blockages sa katawan. Kung masayang love life naman ang hanap, mahusay raw ang rose quartz. May ilang mga naniniwala na ang mga crystals may kakayahan gamutin ang ilang mga karamdaman. Katulad ni Becky, namayat at nanghina ang katawan dahil sa liver cirrhosis. Pero makalipas lamang ang 7 buwan, mainam na raw ngayon ang kanyang pakiramdam. Utang daw niya ito sa mga healing crystals. Kahit wala akong test, alam ko nararamdaman ko. Kasi I'm more at ease. I know myself better, na-express ko yung sarili ko. Saka physically, I look much better. Sa isang clinic sa Quezon City, sumasailalim si Becky sa tinatawag na crystal therapy. Nagdasal muna si Noel, ang crystal therapist. Maya-maya pa, ipinatong sa katawan at kamay ni Becky ang mga crystals. Di umano, hihigupin ng mga ito ang bara sa aura ni Becky na nagpapahina daw ng kanyang katawan. Gamit ang crystal wand, di umano, sinimulan ng balansehin ni Noel ang mga energy ni Becky. Sa kalagitnaan ng therapy, nagsimulang dumighay si Noel. Ito raw ang tinatawag na psychic vomit. Senyales daw na nailalabas na niya ang negative energies mula sa katawan ni Becky. Maya-maya naman, si Becky ang dumighay. How do you feel? Oh, good. A little bit light here. Okay. That's But kanina I could feel the electricity. In the beginning, it was heavy Pag may blockage yan at may bara, nakikita yun sa aura. Sooner or later, pag hindi naalis yun, nagiging disease in the physical body. Itong treatment ng crystal therapy, ang nangyayari, kiniklear out nga yung negativities na yon. The physical body will start to respond. Okay, mababalanse rin siya, and because nagkaroon siya ng balance, nawawala yung physical disease. Inimbitahan namin si Becky para kumonsulta sa doktor at ipacheck kung gumaling na nga ang kanyang liver cirrhosis. Pero tumanggi siya dahil kumbinsido na raw siyang gumaling na siya. Ayon naman sa espesyalista ang aming nakausap, mahirap gamutin ang liver cirrhosis. With regards to the natural history, kapag nagkaroon po tayo na tinatawag natin decompensated na liver cirrhosis, na hindi na talaga gumagana yung atay, most likely mamamatay yung pasyente dahil sa complications ng liver cirrhosis. Ang aktres na si Elizabeth Oropesa, naniniwala rin sa kapangyarihan ng mga kristal. Depende kung anong kailangan ko. Kunyari, itong araw na to, meron akong kaaway, merong negative energy, yung may naiinggit o nagsiselos. Ang gagamitin ko yung black tourmaline. Walang kinalaman sa healing, pero protection. Pero babala ni Elizabeth, mag-ingat daw dahil maraming pekeng crystals. Kung talagang gusto mo ang kristal, pagdampot mo, parang nagpapalsate.
meron siya, buhay yan eh. Buhay. Pag naramdaman mo yun, malamang totoo. Pinaniniwala ang mga Egyptian ang unang gumamit ng mga crystal sa panggagamot. Naglalagay sila ng mga jade amulet sa mga libingan para gabayan daw ang mga kaluluwa sa kabilang mundo. Hanggang sa ang bisa di umano ng mga healing crystals umabot sa mga spa. Meron na rin kasi ngayong Brazilian crystal massage. Di umano, nare-recharge daw nito ang katawan ng tao at nakakatulong din daw sa paggamot ng internal organs. Pwede siya sa lahat ng klase ng tao. Especially doon sa mga tao na depressed emotionally, yan, kung gusto nating ma-stabilize yung emotions natin. And then yung mga nangihina, kulang sa energy, ayan, yung mga crystals, pwedeng makatulong. Okay naman yung massage, masarap. Parang nawala yung mga bad energy ko, tsaka talagang na-relax ako dun sa massage. Si Arthur, businessman, ang kinahihiligan naman niya, crystal salt na ginawang mga lamp. Meron din daw itong nilalabas na negative ions na nagtatanggal daw ng mga bakterya sa hangin. You're benefiting your health din naman eh. We're experiencing so much pollution in the entire Metro Manila. So, gusto mo parating na iba naman ang feeling mo pag nasa bahay ka na, ka-relax, malinis ang kapaligiran. Pero hindi lahat ng mga sumubok gumamit ng crystals bilang panggamot nakatagpo ng lunas. Si Richard, ilang libo na raw ang nagastos niya noon sa kabibili ng iba't ibang klase ng crystals. Pero hanggang ngayon, lagi pa rin daw siyang ninenervyos at kinakabagan pa. Sabi na, Richard, you buy this, nakakatanggal to ng stress, nakakatanggal to ng nervyo, so bibili ka naman. Tapos minsan mag-o-offer pa pagkamahal-mahal, tapos wala naman nangyayari. Kaya't itinapon na lang daw niya ang ibang mga nabili niyang crystals, habang ang natirang batong ito, ipinandisplay na lang niya. Ayon kay Dr. Emmanuel Rodolfo, theoretical physicist, psychological lang daw o nasa isip lang ng tao na may kapangyarihang magpagaling ang mga crystals. Yung mga crystals ay ginagamit talaga yan sa medical instrumentation. No? Pero hindi katulad nung iniisip nila na pagka inilapit mo lang ang sarili mo sa isang crystal ay makaka-receive ka na ng enerhiya. Kung talagang crystal lang, pag-uusapan natin na walang ibang sources of energy, wala talaga siyang niraradiate na energy. Unless radioactive siya. In which case, delikado pa nga sa health yun. Pero para sa mga naniniwala sa kapangyarihan ng crystals na makagamot, mahirap daw talagang intindihin ang mga bagay na hindi nakikita sa pisikal na mundo. Hindi natin alam na meron pang tayong ibang realms na dapat tignan. Kung nandyan yung emotional realms, yung mental realms, saka yung spiritual realms na nakaka-apekto sa physical na mga bagay. There's so many pathways naman eh. No, I mean, there's so many ways to clean up the air in the room, maraming paraan naman yan. But this is the path that I believe that has the strongest, has the most beneficial effect to me. Dalawang bagay lang ang masasabi ko sa kanila. Either fake yung nabili nilang kristal or psychologically, talagang hindi sila naniniwala. Hindi mo pwedeng piliting maniwala ang taong ayang maniwala kahit may proof ka pa. Meron din namang mga sakit na hindi napapagaling ng ganun lang. No? Kailangan talaga ng medicine. Kailangan talaga ng siyensya. Yung accomplishments natin sa medical science ay huwag nating iisa walang bahala. Kasi matutulungan talaga tayo ng medical science sa kung ano man yung ating karamdaman. Oo nga't marami pang bagay sa mundo na mahirap maipaliwanag at paniwalaan. Kaya naman marami sa atin ang handang sumubok sa mga bagong solusyon sa mga lumang problema, lalo na pagdating sa kalusugan. Pero katulad ng inuulit-ulit namin sa paghahanap ng mga bagong lunas, sana'y mag-ingat upang hindi mapahamak.